si RJ ay 3 ulit na naging barangay chairman sa Caloocan. Aktibo si RJ sa pakikipaglaban ng mga karapatan at benepisyo ng mga barangay na naging daan upang simentro ang kanyang programa para sa kapakinabangan ng mga opisyal ng komunidad. Ang haharap sa isyu ng bayan, si Councilor RJ Echeverry na tumatakbong alkalde para sa Caloocan City. Councilor RJ, maraming salamat sa pagpunta nyo. Yes, good afternoon. Thank you for inviting me also. Okay, linawin lang natin kanina dahil dun sa pag-teaser natin, Attorney RJ. Oo, hindi pa naman ganap na Hindi pa attorney, di naman, ba? Tapos na kayo sa law studies nyo. Yes. Bar na lang ang kulang. Bar na lang. Bar na lang. Kailan ba kayo magbabar? Next I year was na? supposed to be This year dapat sana. 2 years ago, kaya lang kailangan na maghanda sa election. Pinospone nyo muna. Postpone muna for the now. Ano ba ang nagtulak sa'yo na kumuha ng abogasyo? Well, for one, we are family of lawyers rin naman. Ang aking amay, Pero abogado. una, nasa seminaryo ka daw, di ba? Nanggaling po ako sa seminaryo sa Oblates of Mary Immaculate. That's in Cotabato City. Philosophy rin naman ho ang kinukuha naman namin doon. Just in case hindi ka pumasok ng seminaryo, Parang pwede pre-law. ka rin mag-abogado. Pre-law rin yun, po yun. philosophy. Pero talagang interest mo na maging abogado nung kahit na nasa seminaryo. Ever since. Kahit naman siguro pagpari na ako noon, I will still take up law. Yung pagiging parit abogasya, pwede rin naman pagsabay. Bagay, parang si Father Bernas. Father Joaquin Bernas. Alam mo, ang marami siguro din na nagsasabi na pag kumuha ka ng abogasya, dapat ikaw na yung masasabing mas may kaalaman kung ano yung wasto at hindi wasto. No? Sa Caloocan, kunwari, paano mo magagamit yung pagiging abogado mo, pag naging ganap ka ng abogado, para itama yung mga hindi wasto? Well, yung pagiging abogado naman, kaalaman lang naman sa batas. At ang batas naman, alam naman po natin, sa pamamagitan ng Kongreso, nababago rin po yan. At the same time, ang mahalaga lang naman po yung nasa konstitusyon, na kung saan malinaw naman nakalagay po doon ang mga karapatang pantao, gaya ng Bill of Rights. Pero sa Caloocan naman po, nakikita ko naman po, yung pagiging barangay captain ko po ang mas makakatulong. Dahil being a barangay captain at that, mas alam ko kung ano yung nakagisnan ng tao, pangangailangan ng tao, at yung pangangailangan ng kapwa barangay captain ko sa buong Caloocan. Well, sa ngayon, ang mga makakalaban mo, si Congressman Oka Malapitan, at si, Mayor Boy Asisio. Boy Asisio. Okay. Ano sa tingin mo ang laban? Gaano kahigpit ba ngayon? I don't want to say kung ano o kung sino lamang, mas lamang o kung anong status ko. Gusto ko lang mag-focus sa aking kampanya and let's see. Dahil sa pagbaba ko naman sa house-to-house campaign, nararamdaman ko naman at mainit ang aming pagtanggap. At the same time, hindi naman kami namumura ng tao kasi marami rin kami mga proyekto na nagawa sa bawat barangay. Okay. Mamaya, may pakikita kaming larawan na proyekto mo raw eh. Oo, Okay. pero yung pagkakapaskel dun sa karatula ng proyekto, medyo may konting, sabihin na nating pagtatakhan, di ba? Parang medyo merong kakaiba dun sa pagkakapaskel. Mamaya papakita namin sa Okay. inyo. Anyway, dun sa mga, siguro, sabi na nga natin, yung mga makakalaban po ninyo sa pagka-alkalde, masasabi na natin yun ang mga matagal na talagang nasa politika, no? Although, ang pangalan Echeverry, siyempre, sabi mo nga, hindi naman pwedeng basta-basta na lang, di ba? Pag ikaw ay kinumpara naman sa kanila, yung mga mas veterano, sabihin nila, bagito ka lang eh. Oo. Hindi naman po. Dahil 9 na taon na rin po akong konsehal at national president ng barangay. Sila, wala pa rin silang karanasan how to manage an organization as big as the National League of Barangays. And secondly, ang alam lang naman ho nila is more on legislation. Ako, being the president of the barangay in Caloocan, I'm attuned with what's happening in Caloocan at kung anong pangangailangan ng bawat barangay. At the same time, in terms of managing not only Caloocan, but the whole country as well, yung pangangailangan po ng bawat barangay, hindi lang sa Caloocan, kundi sa buong Pilipinas, ang tinutugunan rin po natin. Ngayon, kung sa bagito't-bagito, I would want to question even Bam Aquino is also my classmate in law. Kung bakit siya nasa larangan at magandang showing niya sa survey. He's not that experienced, but he's good in terms of his programs. Maganda rin po ang kanyang layunin. All I'm saying is, may karanasan na ho tayo sa paglilingkod sa Caloocan kasama ng ating punong lungsod. Let me remind the city, let me remind the viewers
na kaya gumanda rin po ang panunungkulan ng Echeverria administration dahil ang mayor kakampi ang barangay. It's a hand-in-hand working relationship between the mayor and the barangay. Okay. Dahil ho tayo yung naging pangulo ng barangay, mas mabilis ang implementation ng lahat ng programa sa pamamagitan Pero ng alam mo, RJ, siguro napanood mo yung kampanya serya, di ba? Ng ABS-CBN. Actually, inanyayahan nga kayo ng kampanya serya, pero mabuti na lang at dito kayo dumalo. Ang sinasabi ni Oka Malapitan doon sa interview ni Linda Humilla, parang ano ba ikinaganda ng Caloocan sa katagal-tagalang namumuno ang isang Echeverria? Ito pa ang sabi niya, ni wala nga kaming 3-star o 4-star hotel, pero motel, marami. Ibig sabihin nun, parang hindi daw masyadong umunlad sa ilalim ng Echeverria. Ano masasabi? Of course not. Let me remind everybody that Caloocan was made as a resettlement area for Metro Manila. In preparation for Quezon City and Manila. The whole Metro Manila squatters area dinala po sa Caloocan North area. Yun po yung bagong silang. Na kung saan ang national government hindi naglagay ng state hospital at state university. Panahon po namin for the past 9 years, ang mga inuna ho namin puro infrastruktura na hinihingi po ng mamamayan na dinidinay ni Oka Malapitan na nagawa po namin. Kahit pumunta ho kayo ng bagong silang o Kamarin, everybody will agree na ibang itsura ng Caloocan North sa panahon ng nakaraang administrasyon at sa panahon namin. Plus the fact, Caloocan is third to the largest city in the country. At ang budget lang po namin is 3 billion compared to Quezon City and Manila, which has 10 billion and 8 billion in its budget. Now, let me remind everybody, bakit ito ganun kababa lang? Aba, gawin mo resettlement area ng buong Metro Manila Caloocan without any income coming in, how will you serve the city? But aside from that, despite of that, marami pa rin naman nagawa dahil tumaas ang tax income namin at the same time, mas marami nagawang proyekto. Kahit pumunta ho kayo sa Caloocan North, na tinatawag po namin, marami ng improvement, kaya marami ng bangkong pumasok at businesses nagpasok. Pero alam mo, Tej, yung sinasabi din ni RJ, parang para sa akin ikaw mismo yung ama ng lungsod, maghihinanakit ka nga naman dahil sinasabing, bakit dito nyo tinatambak lahat ng mga ayaw ninyo, di ba? Meron ka bang ganung pananaw na parang sana next time na mag-relocate ng mga informal settlers, kung tawagin, wag nang dalhin sa Caloocan. Actually, na-saturate na yung point na pwede na sila magdala doon. Kaya ang lagay na ngayon ng mga illegal settlers are in Bulacan, Laguna, and Cavite. Okay. Caloocan kasi, yun po yung Talal Estate na tinatawag, na kung saan doon yung Talal Leprosorium. Yun yung pinakamalaking national housing project sa buong Pilipinas. Kaya nga ang GK, ang Gawad Kalinga, doon na may pinakamalaking project. So what I'm saying, problema ng national government, pinasa sa local government with meager funds. But in spite of that, we did our best. Kaya nga sana makita yung improvement ng Caloocan since the time of Mayor Malonzo hanggang sa panahon po namin. Okay. May mga tanong tayo mula sa ating mga viewers, mula sa Twitter. Ito, tanong ni @Ian Muchier. Okay, talagang creative sa mga pangalan. Hanggang kailan nyo po balak sakupin ang Caloocan? Kailan po kayo mananawa? Thank you. Very creative din yung tanong niya sa related to political dynasties. No? First time ko nakita itong ganitong klaseng tanong. Pero anyway, RJ, anong masasagot niyo dyan? Hanggang kailan sa tingin nyo kailangan kayo ng Caloocan sa inyong mga programa? For one thing, it's so unfair to say na sakupin o no, we are submitting ourselves to a process na kung gusto nyo kami, iboto nyo kami. Kung magandang performance namin, natuwa kayo, di boto nyo. Kung hindi, hindi. But as I've said, kaya nga po I urge Congress to pass the bill on anti-dynasty law. As long as Congress is not passing that law, you will also be violating my right to run for any position for that matter. And define what is political dynasty. Pangalawa, kung maaari po sana, we decided under the Liberal Party naman. It's a party decision naman kung sinong dapat patakboy o hindi. Ngayon, kung nararapat naman o hindi nararapat, nasa tao pa rin po ang desisyon. Okay. Kanina nabanggit ko, meron tayo ipapakitang larawan ng isang public works project na ipinangalan sa inyo na ito ata ay isang project sa drainage. Pakikita natin. Road drainage improvement. A reform project of etong katakataka, RJ. Opo. Bakit meron mayor na yung titulo doon? Hindi. Kung makikita nyo, may mayor recom na maliit doon.
Yung maliit It's- sa R. Ito pa, yun Hindi yung na nasa R, may recom na. Ayun Parang pala. cliche lang na Okay. Well, hindi naman po kami gumawa. It's more of our supporters. Okay. Pero may mayor recom po doon. Pero So yung sa R, merong maliit na recom. letters. Recom. May maliit. May Read maliit the, nga read lang. the fine print nga naman. Refine print. Kasi meron ding, yung kumbaga sa ama mo, initials din niya na Recom, J. Echeverry. Pero by the way, remember, I'm also part of the council. Okay. And whatever projects that the mayor did is also our contribution as well. Oh, sige. So being a part of the council and part of the barangays, okay lang naman po siguro. Okay. Hindi, kasi marami ding siyempreng nagulat. dahil Pero by the hindi way, nila nakita yung binura na po yan. binura. When the time, Saan ba yun? sa 175 po Kamarin. Kamali. Binura na po yan when as yung nagpirmahan ko kami ng agreement that once the election starts, Brad, we followed all. We followed all. Okay. Alam mo, yung nandito din si Congressman Oka, no? Siyempre, yung panig niya, nakuha na natin. Siyempre, yung panig naman ninyo. I'm very thankful for that. Mahalaga din naman. Yung una pa lang, sabi niya gano'n, sabi niya, alam mo yung money politics, yan ang pinaka, kumbaga, yung umiiral daw ngayon sa Caloocan. Dahil daw, parang, ang pagkakasabi niya, nagkakabilihan ng boto, nagkakabigayan. Anong masasabi niyo ito? No, it's so unfair to say that. Let me remind you, kung babatuhan niya po ako ng ganong statement, when we ran, laban kami ng congressman noon, pwede ko sabihin, ginawa niyo rin naman po yun laban sa akin. What am I saying? Walang ganon na labanan. Kung titingnan nyo, ngayon, kung mapapatunayan nyo, you file it in COMELEC, and then let's see, let's give us due process. Para i-mind condition mo ang tao na mananalo po ako dahil sa pagbili ng boto. Napaka-unfair po sa botante ng Caloocan. O vice versa at the same time with you. Of course, of course. Wala naman siyempre gano'n na, kumaga, wala naman kayong pinamimigay na say, Of course not. na mga, Whatever within the law, within the ambits of the law, what we have to follow. Otherwise, madi-disqualify po kami. oo, kasi ang dami-daming nakakapansin yung mga kandidato, namimigay ng cellphone, namimigay ng, kuminsan, mga gift check, Load. mga load. Kaya I challenge him, ipakita nyo. Ipakita nyo. Well, siya nga, may kaso pa nga siya sa Yung COA cash ngayon. vouchers. Yung DSW check ng Pangulong Noynoy na 3,000, imbis na ibigay niya sa tao, binawasan pa niya ng 2,600. Binigay lang dun sa tao, 400 pesos. Ngayon, nagreklamo yung siyam na tao sa Bagong Baryo. Affidavit po yun. Pag nagsinungaling yung mga tao yon, perjury kalalabasan ng siyam na taong nagreklamo laban sa kanya. So, ano po sinasabi ko? Totoo yung mga sinasabi ng siyam na tao na yun. Okay. Uy, may perjury na, hindi pa pasado sa barya. Pero pinag-aralan na niya. Of course, of course. Anyway, Kuya RJ ang tawag sa'yo, di ba? Kuya RJ. Kuya Pangulong RJ. Actually, yung sabi nga na iba, basta naging kuya ka na, di ba? Ibig sabihin, no? Parang Kuya Kim. Malapit na yung mga tao sa'yo. So, good luck, RJ, sa inyong kampanya. Thank you very much for giving me this opportunity Maraming to salamat also air our side. Okay. Maraming Thank salamat you very din. much. Alright.